Wala po kami ginagawa masama, mga kapwa namin security guard. Pero, pag kami ay ginalaw nyo dito sa aming freedom protest, hindi po namin nasasabi kung ano ang pwede mangyari. Kung protektahan namin ang aming hanay. Para katulad ng sa pagpuprotekta namin ng aming kabuhayan. Kailangan natin dito para ma-monitor natin yung Lumalakas yan doon, itong mga gwardiya na to. Bakit po pinapakay naman ang mapayapan ng freedom protest? Wala po kami ginagawa masama. Constitutional rights po namin ito ang magpahayag ng aming damdamin. Pero bakit po ganito ang ginagawa nyo ng kapulisan, ng ikinabo, o ng kalangan? Nahihintay po kami dito, nakaprotesta, dahil po sa etabi ng Amerika. Wala po kami ginagawa masama. Ang kriminal ay ang kapitalista ng Nasila dahil ayaw nilang ibigay sa amin ang aming mga pangangailangan. Madali lang naman ang punot dulo ng problema nito. Una-una, ilan-ilan, ilan-ilan, ang tungunan, partikular, ang Pangulo, Vice Pangulo, PRO, at iba pang opisyalis ng mundo. Kitang-kita ano ang ginagawa ng kapitalista. Imbis na makaisa, imbis na suportahan ang pangangailangan ng mga manggagawa. Ang kapalit nito ay pangmabahas at pag-atay sa ating kabuhayan. Kung gusto talaga magkaroon ng maayos na labor dispute, dapat pinag-usapan, dapat pinakinggan, hindi taas ang kailangan. Pag-uusap, harapin kami ng kapitalista ng Nasila. Pero sa nangyayari ngayon, kitang-kita, ginagawin kayo ng kapitalista ng Nasila sa ilalim ng inyong mga agency. Alam namin, trabaho niyo yan. Pero sana naman, maunawaan din niyo, mga kasama namin security guard. Kung ano ang aming pinaglalaban sa pagpapataas ng sahod, alam sa inyo, mga security guard, puro kayo kontraktor na manggagawa under agency. At isa pa sa aming handa, o isa pa sa aming agenda, ang pinaglalaban, ayaw pagkakaroon ng regular ng buhay. Kasama po namin ngayon sa aming pinaglalaban, maging regular. Dahil alam naman po natin, bilang mga manggagawang kontraktual, napakababa ng sahod, napakahaba na oras na magtatrabaho. Pero napakaliit pa rin ng ating nainuhi. Kaya kayo, mga kasama namin manggagawa, yan sa mga security guard. Kaya isa po namin pasok tuloy sa pinaglalaban namin. Pagkakaroon na kami sa akin, pagiging regular sa pagawaan ng agency at iba pa. Pero mga kapto, hindi tayo nag-aaway-aaway. Alam namin trabaho niyo po yan. Kami rin po, may trabaho pinoproteksyonan. Kaya naman sana mga kasama, huwag nyo kaming guluhin sa ating mga bayabang protesta. Dahil na kami naman po ay maayos na narito. Wala kaming problema. Tahimik ang aming hanay. Ano po ba nakakatakot? Hindi naman kami maggugulo. Kung titingnan po namin, yung mga manggagawa po namin, kapwa manggagawa namin, nakawelga na yun yung Nasila. Bakit? Dahil patuloy na tinatanggal ang mga manggagawa. Nawalan tamang desisyon o due process o basihan.
nyo? Hindi ba kayo nahihiya at dinidispress ko mga kapwa nyo ng taga-kabuyaw at nagbabayad ng buwis para ano? Para ibang sahod dyan sa inyong mga trabaho. Kung wala ang buwis ng Dexperia, nalikha na naman gagawa. Wala kayong biyan sa inyong trabaho. Wala kayong pinapakain sa inyong pamilya. Mahiya naman kayo. Sinasabi LGU kayo. Dapat nga kayo magprotekta sa mga manggagawa at hindi mo mamamayan ng kabuyaw. Pero ang ginagawa nyo, talamak kayo. Nagpapagamit kayo. Baka hindi nyo alam, isa sa kapanan nyo nandito, nakikiisa. Isa sa anak nyo nandito, nakikiisa. Isa sa mga pinsan nyo nandito, nakikiisa sa weka. Kaya naman, mga kasama, mga kapwa namin na nandito sa kabuyaw, kami po ay tahimik lamang nangyari po. Ang usapin lang dito mga kasama, ibalik ang mga manggagawa illegal na tinanggal at isarado ang usapin ng CBA. Kaya kasimple, at sarado yun, walang pinikit protest, walang welka. Kaya ang ginagawa kasi ng kapitalista ng Dexperia. Dahil kumita siya, alam niyo ba ang kita ng kapitalista ng Dexperia sa isang araw? 400 million pesos. Samantala, ang hinihingi ng mga manggagawa, 50 pesos na dagdag sahod. Ano ang mali doon? Ano ang mali doon? 50 pesos na ang hinihingi ng manggagawa. Samantala, ang tubo ng kapitalista isang araw, 400 billion pesos. Sige nga mga kasama. Kaya naman, ang panawagan namin kami tahimik dito. Irespeto nyo naman po ang aming mga batayong karapatan. Hindi na nga kami nire-respeto sa loob ng pagawaan, pati naman po dito, mismo sa community, sa atin. Hindi nyo nire-respeto ang karapatan namin bilang mga manggagawa at dito mong karapatan bilang tao. Huwag naman po yung ganun. Marangal po kami nagtatrabaho. Walang oras kami, hanggang 12, hanggang 16 na oras sa loob ng pagawaan. Pero yun, kakaunting dagdag sahod na 50 pesos, hindi maibigay ng multinational na company. Tandaan niyo po, para sa kaunawaan nyo, multinational. Ibig sabihin, napakarami po ng kanyang pagawaan sa buong mundo. Hindi lang po dito sa Pilipinas. Kaya ang dahilan para kami kibitin. Nagtatrabaho po kami ng araw para mapakain namin ng aming mga pamilya. Anong nangyayari sa amin ngayon? Pinilibit kami ng kapitalista, kasabulitan ng kapulisan, pero hindi nyo. At tuloy po mga manggagawa, mga kapayang manggagawa sa Pilipinas. Sana naman po isala ang karapatan namin. Wala po kaming ibang nais. At tapos yung usapin sa maayos. Maayos sa pamamaraan. Hindi sa ganito. Ay wala naman po kaming ginagawang tama. Hindi kriminal yung mga manggagawang narito. Kanya pinaglalaban lang ang kanya mga nahihiti mong matay ang karapatan. At kayo rin po mga kasama namin mga gwarda, kaya nahihiti mong matay ang karapatan kayo na matagal nang tinanggal sa inyo. Dahil ang mga karapatan na ito ay hindi naman ito talaga binibigay sa atin, kailangan natin ipaglaban. Kaya naman para ang aming ano po, igalang niyo ang aming mapayapang dito protest. Dito, huwag na lang sinubukan yung guluhin. Wala po kami ginagawa. Problema po dito ay Nandito na yan, nandito na yung mga manggagawa. Anong ginagawa? Nagpapahirap na po ang aming mga nakaatas ang parang kayo rin mga kasama, magpaproblema kayo. Ganun lang din naman ginagawa ko, di ba? Ganun lang din kung saan. Dahil hindi na kami respeto sa loob ng pagawaan. Ang tagal na namin sa loob ng pagawaan, isang bigay na naman.